Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Hebrews, chapter 10, verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Faith and spiritual stability. Sa ating po pag-aaral, matutuklasan po natin ngayon kung ano yung kaugnayan ng pananampalataya sa ating pagiging spiritually stable. At maintindihan din natin sa buhay na ito bakit maraming tao ang umaayaw at lumalayo sa Panginoon. At mahalaga na maintindihan natin at maunawaan kung ano ba talagang ibig sabihin ng salitang pananampalataya. So dito po makikita natin sa text natin na ang Diyos po ay maaasahan natin. Ang sabi sa English Bible, He is faithful. Kaya lang nire-require niya sa atin na tayo daw po ay magpakatatag. Ano po? Maging spiritually stable. Kung babasahin niyo po sa English Bible, ang sabi po ng Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess. Parang nagmamaneho ka, hindi ka nagpapalit-palit ng lane. Ano po? Kailangan hindi ka nagsiswerve, ika nga. Yun po yung term na ginamit ko rito. Let us hold unswervingly. Yun yung klase ng pananampalataya na nire-require ng Lord sa ating ano po. At makikita nyo po sa Hebrews 11:1, ang definition po ng faith ay ganito. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, dalawang salita pong mahalaga dyan. Ano po? Yung salitang sure and certain. Dapat po tiyak na tiyak tayo dun sa ating pinanampalatayanan. Ano po? So, napakahalaga po na ang isang Kristiyano ay maunawaan niya po ito para sa kanyang paglakad ay spiritually stable siya. Meron bang binabanggit ang Bible patungkol doon sa tao na spiritually unstable? Meron po. Mababasa niyo po sa James chapter 1, verses 6 to 8. So, babasahin ko lang po sa wikang Ingles. Ano po ang sabi rito? But when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Yung tao daw pong nag-aalinlangan palagi para daw alon sa dagat, tinatangay ng hangin kung saan. Ang sabi po siyan, that man should not think that he will receive from the Lord. Wala siyang tatanggapin mula sa Panginoon kapag siya po ay unstable. Ano po? At ang sabi, malinaw na malinaw, he is a double-minded man. Ayaw na ayaw ng Lord na tayo po ay double-minded, sabi diyan. Unstable in all he does. Yun yung hinahanap nating salita, no? Unstable. So meron pala talagang tao na spiritually unstable. So mahalaga na tayo mapaalalahanan nitong verse na ito. Ngayon, ano ba yung totoong paglakad sa pananampalataya? Paliwanag ko po sa inyo ng kaunti. Ano po? Ang totoong faith walk, mga kapatid, nagre-require yan ng destination or direction. Ano po? Hindi yung bahala na. Ano po? Yung tinatawag nilang, akala nila faith ay yung leap to the unknown. Ano po? Hindi po ganun ang buhay. Lahat po ng mga patriarchs sa Bible, sila Abraham, Jacob, even sila Moses, ang mga Israelites, ano po, pinangakuan sila ng Diyos ng isang destinasyon, direction, yung lupang pangako. Kaya napakahalaga po ng promised land experience. Ano po, tayo mga Kristiyano, dapat tayo mamuhay doon sa tinatawag na promised land experience. Ano po, at yung lupang pangako na binigay sa kanila ng Panginoon, hindi nila agad na narating yan. Ano po, in fact, pinaglaban pa nila yan nung nakarating na sila doon. Kasi napakahalaga po na sa buhay na ito, may direction ka, kapatid. Meron kang destinasyon. Iba yung may pinapanalangin ka, iba yung may dinidesire ka, iba yung may pangarap ka. Iba yun sa mga tao na basta-basta na lang nabubuhay sa mundong ito nang walang direction. Ano po? Kung mga ang Kristiyanong totoo, may goal yan. Nabubuhay siya ayon sa pangako ng Diyos. Yun yung kanyang promised land experience. Kaya kung wala kang pangarap sa buhay, wala kang goal, wala kang dinidesire na
pagbabago sa iyong buhay, ay malamang hindi ka namumuhay ng may pananampalataya. Ngayon, ang totoong faith walk, nagre-require yan ng action, mga kapatid. Ano po, kaya sabi sa Hebrews chapter 6, verse 12, we do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Huwag daw tayong maging tamad. Ano po? Ang totoong pananampalataya, kumikilos yan. Ano po? Kaya alam niyo po, yung mga tao na ang paniniwala nila lahat ay instant, ano po, hindi yung mga taong madaling umayaw sa buhay. Kasi pag hindi na tinugon yung kanilang panalangin, aayaw na kagad sila sa Lord. Aayaw na kagad sila sa buhay. Sasabihin nila, naman pala totoo yung Christian. Christian na yan eh. Di ba? Pero alam niyo ba, may purpose ang Lord kung bakit hindi lahat instant para sa atin. Ano po, hindi lahat madali. Ano po, maintindihan ninyo na dito sa buhay na ito, may mga hadlang talaga. May mga problema. Kasi doon natin i-apply ang ating pananampalataya. So, pangatlo, ano po, ang totoong faith walk, it requires diligence. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng diligence? Pababawin ko na lang po, no? Kailangan consistent na pagkilos, ano po, or action. Ano po, at naniniwala ka na sa pamamagitan ng ginagawa mo, yung dedication mo, yung discipline mo, ay mararanasan mo yung ipinangako ng Diyos. Kaya alam niyo po, sa buhay na ito, mahalaga yung may pinaglalaban ka eh. Ano po? Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith. Pansinin ninyo sa buhay na ito, yung mga pinaglaban ninyo, kadalasan ano po, yung mga bagay na napunta sa inyo. Ano po? Kasi kailangan sa buhay na ito may pinaglalaban tayo. Hindi laging madali. Ano po? Parang yung mga Israelites, dumating sila sa promised land, pero may mga kaaway pa rin sila doon. Ano po? At kailangan nilang ipaglaban yung kanilang inheritance. Kaya sa buhay na ito, mahalaga kapatid, kahit papaano, may pinaglalaban ka. At hindi ka mananatiling tamad. Kikilos at kikilos ka. Gagawa at gagawa ka dahil naniniwala ka sa pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kaya saludo ako dun sa mga taong lumalaban. Ano po, lumalaban sa problema, lumalaban sa sakit, lumalaban sa kahirapan. Ano po, mahalaga yan eh. Kasi sa buhay na ito, hindi po talaga madali. Ano po, sabi nga, fight a good fight of faith. So, naunawaan po natin ngayon yung kahulugan po ng totoong paglakad ng may pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At napakahalaga pala ng pananampalataya sa pagiging spiritually stable. Turuan mo kami, Panginoon, na panghawakan namin yung pong ipinangako mo sa amin na promised land experience. Kumilos kami, Panginoon. At kung maaari ay turuan mo kaming maging dedicated, diligent sa lahat ng aming ginagawa. Nang sa ganoon, Panginoon, ay yung aming inaasahan ay maranasan namin sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.